Kung libo-libo ang dumalo sa Hakutan Rally kinaumagahan mga kababayan, kinahapunan naman dito sa grupo ni Shelo Magno, ang dumalo ay 500! Dito sa rally ni Shelo Maligno, mga kababayan, Shelo Magno. Oh, dalawa pala silang Magno na mga parang mga Trojan horse mga kababayan, ano? Yung isa si Jam Magno. Oh, ito si Shelo Magno. Maligno. Na kunwari mga kababayan, bumibira pero exempted niya sa kanyang tira si Tamba. Oh, dahil sa tingin natin mga kababayan, naggagamitan lang sila eh. Pero hanggang gamitan lang mga kababayan, lalabas at lalabas din ang kanilang totoong kulay dahil mga anti-Duterte at ang mga anti-Marcos ito eh. Pero ang sabi ni Sas Rogando Sasot, pro-tambaluslos. Oh. Dahil napapakinabangan pa nila. Pero later on mga kababayan, bibira din iyan dahil mayroon silang sariling kandidato eh. Etong mga dilawan, alam nyo kung sino? Si Risa Hontivirus mga kababayan. Oh, yan ang kanilang patatakbuhin sa 2028 kagaya ni Lutang. Mga dilawan, sige, go! Pero ang nakakatawa, dito sa budol na rally ni Shelo Magno mga kababayan ay ang dumalo ay 500 lang pala. Panoorin nyo po ha. Pero ang propaganda sa media mga kababayan ha, sa headlines talaga, libo-libo ang dumalo. Oh, para patalsikin si Sara daw. Pero apparently mga kababayan, hindi nakipag-coordinate yung reporter nila on the ground. Libo-libo ang dumalo. Wow, libo-libo. Sa kilos protesta sa ibang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Pero in fairness, kinaumagahan mga kababayan, libo-libo ang dumalo dahil hakutan. Mayroong bayad daw mga kababayan, 1,000 na naging 150. Yung iba hindi pa nga nabigyan. Tagsiuwian. At ang natira kinahapunan mga kababayan sa rally ni Shelo Magno, 500! Nawagan ang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte at iba pang issue. See? Ang kanilang announcement dati sa media mga kababayan ha, laban sa korupsyon. Ngayon, biglang rally para patalsikin si Sara Duterte. Budol! Zen, nasa higit 500 ang dumalo. Oh, nasa higit 500 na lang ang natira mga kababayan galing sa libo-libo kinaumagahan. Umuwi na ba? Oh, hindi kasi nyo kinontrata eh. Na hanggang galagabihan. Oh, tapos 150 pa. Uuwi na lang. Zen, nasa higit 500 ang dumalo. Higit 500, Shelo Magno! Sa shrine para ipanawagan sa kamara na 500! Kumpara sa 1.8 million ng INC mga kababayan. Tapos, ang majority daw sila ha, andun sa EDSA Shrine talaga mga kababayan. Samantalang yung mga nagrarally yung sumusuporta sa maisog dati, hindi pinapasok doon sa EDSA Shrine dahil huwag niyong babuyin daw. Ngayon, pinapababoy ng mga paring badlimonyo mga kababayan, mga damaso. Exclusive sa Dilawan ang EDSA. aksyonan na ang mga inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Shelo Magno, akala ba namin focus ka sa kurakutan sa gobyerno? Bakit sa news, balanda ang pag-impeach kay BP Sara? Yan ang budol mga kababayan nitong sina Magno. Although ha, ginagamit niya ang mga legitimate issue ng bayan mga kababayan para mang-uto. Totoo naman eh. Credit grabber nga ito mga kababayan, di ba? Pasabog yan ni dating Pangulong Duterte. Yung about sa blanco-blanco sa GAA. O inangkin na nila. Yan na ngayon ang kanilang battle cry mga kababayan. Tapos, yung iba nating mga kababayan, magaling pala ito si Magno, pero careful. Yan talaga ang kanilang plano. Divide and conquer. Divide na ang unity. Ika-conquer na nila mga kababayan. Mas madali nang pabagsakin ang dalawa eh. At ilagay ang kanilang pambato na si Risa Hontivirus sa 2028 sigurado. Mapagbalat kayo nga ba itong si Shelo Magno na kunwaring antay sa mahiwagang bycam pero pro Martin Romualdez? Kaya nga no, anti-Marcos mga kababayan, sige given. Pero tahimik sila kay Tamba na siyang nagkakarambola mga kababayan dyan sa GAA, dyan sa budget. Patuloy ang panawagan ni Magno na araraw sa questionabling bycam report na una na ngang umalingasaw sa publiko pero Sinasakyan nila mga kababayan yung ni PRRD pasabog. nakakubli ang motibong impeach Sara. Kunwari yun daw mga kababayan, tapos pagdating doon, ang laki ng impeach Sara Duterte. Ibinisto ng international relations expert na si Sas Rogando Sasot ang umano'y galawan ni Magno. Ano yan? Galawang maligno. Nagpapadami ng tao. Papadami ng tao, 500 lang pala ang dumalo.
Yun ang ano niya, nagkakadami sila ng Oh. Yan ang example mga kababayan na hindi na nila basta-bastang mauuto ang mga tao. 500. Kasi yung binayaran kinaumagahan, nagsiuwian na nabwisit dahil nagkaunsehan mga kababayan. Hindi nga pinakain, nagugutom ng ilan mga kababayan. Tapos nabasa pa ng ulan. Yung iba hindi nabigyan ng pinangakuan na 1,000. Kaya Naging ginawa 150. nila, ano to, anti-budget dito. Kasi alam kasi nila, pag anti-budget, Galawang dilaw talaga, marami yung sa tama, ganyan. Tapos pag nandun na, isisigaw na nila, impeach Sara. Oh, impeach Sara. Nagsuot lang sila ng maskara mga kababayan. Tapos yun na ang i-report ng media. Oh, tingnan nyo. Sa media. Oh, yan na nga ang nangyari mga kababayan Di ba, libo-libo ang dumalo para ipa-impeach si Sara Duterte. At iba pang mga issue. Yung mga issue na, main talaga issue na problema ng bayan at iba pa. O, doon na lang. Tapos, nakasento talaga kay Sara ang rally nila. Yes, yun na. Yun ang i-report ng media, papicture nila, papadala nila sa international press. Propaganda. Tapos sinasabi nila, okay, kita mo, ang daming gusto magpa-impeach kay Sara. Bakit? Pati mga supporters ni Sara, napunta na nga sa rally. Hindi nila alam bakit sila nandoon. Marcos budget pahirap. Tapos Sara alis. Ang pinanawagan nilang paalisin mga kababayan si Sara Duterte. Samantala si BBM, hindi nila pinanawagang mag-resign o ma-impeach. Bakit yung dalawa lang yung tinutugis nila? Tapos si Martin Romualdez, hindi nga na-touch mga kababayan yung pangalan. Kung na-touch man, pahapyaw lang. Nakafocus talaga kay VP Sara. Makita ninyo, basahin nyo, hanapin mo yung pangalan dyan ni Martin Romualdez. Wala. Maligno. Kasi yan na ang base ni Martin Romualdez. Kailangan niya ng political base. Political base ni Romualdez mga kababayan. Pero sa tingin natin, hindi rin yan sila magtatagal Yung mga ugaling ganyan mga kababayan, mag-aaway rin yan later on. Mayroon pa kasi silang benepisyo ngayon mga kababayan Dahil hawak ni Tambay yung budget ng bayan, maraming mga makakaliwa mga kababayan, mga rallyista na nandyan sa House of the Representatives. Kaya nagpapasipsip yan kay Tambay, hindi nila mabira-bira. Kasama na yung singiwi. Percival. Yung Makabayan Black, Makabulok Black. At marami pa sila mga kababayan na dilawan at makakaliwa. Shelo Magno na Nagkukunwari. ay para sa interes ng mamamayang Pilipino. PhilHealth ka pa. Yun pala. Yung estilo, hanap sila ng mga legitimate issue talaga mga kababayan na sasang-ayon ang taong bayan. Pero, ang kaibahan ng mga taong ito mga kababayan, ay ginagamit nila ito pampolitika. Hanggang bunganga lang ba? Hanggang bunganga lang. Tapos may ipupush sila na kanilang kandidato later on. Pulsa din ang iyong hinahabol, hindi ang pagtatanggol sa mga mamamayan. Umayos ka, Shelo Magno. Umayos At ikaw ka. ay pakawala ng mga bulok na politika ng dilawan. Correct! Bulok na politika ng dilawan. Mga hilaw na komunista, si Ka Eric ang nagsabi niyan. Kinaaaniban mo, ngayon ay nabuking ka na. Taga-UP pala, Hindi lahat ng taga-UP mga kababayan, pero maraming taga-UP ang inline talaga sa mga kakaliwa dahil na brainwash mga kababayan Ang kawawa dahil yung mga bata mga kababayan, yung iba namundok, natigok. Magkapag-cute, bagamat sometimes mukhang cute ka, pero ang iyong intensyon ay hindi cute. Nakakatakyot. Cute. Ang iyong intensyon ay masama. Masama. Pagkat gusto mo na ilihis ang totoong isyo. Si Sara Duterte ang Si Shelo Magno mga kababayan, para si buhok ni Maria Ressa, Tirara. Wala na, nahimik na si Maria Ressa. Si Magno naman ang kanilang front ngayon mga kababayan, at kapag magiging presidente si Sara, yan ang number 1 na mag-criticize kay Sara Duterte mga kababayan. Pero sige, go. Okay lang naman yan mga kababayan nagrarally-rally yung ganyan pahayag ng Basta wag lang kayong sumuporta sa mga rebelding NPA na nangkipaglaban talaga sa gobyerno. Bahala kayo magrally dyan. Karapatan nyo yan. Pero the time na makikipag-ugnayan kayo dyan sa armadong grupo, hindi na talaga yan pwede. Hindi na talaga yan pwede mga kababayan. Lalong-lalo na itong mga kongresistang mga makakaliwa. Dapat yan bantayan ang kanilang budget mga kababayan baka dyan kumukuha ng budget itong mga armadong grupo. Yan ang problema mga kababayan. na-address mo. Confidential fund
Kung hindi ka ba naman kulukoy? Kulukoy ka, Magno, maligno. Attila Trillanes. Di ba ang kay Marcos Jr.? Pareho ng balahibo, maraming nagsabi mga kababayan, ay iba naman yung grupo ni Magno at saka ni Trililing kinabukasan at kinahapunan. Talaga lang ha, iba, gamitan mo man sila ng iba mga kababayan, parehong mga unggoy. Bakit sa isang araw nila ginawa? Pwede naman silang grupo ni Trillanes at grupo ni Magno kung hindi sila talaga coordinated mga kababayan, di ba? O so ano masasabi niyo dito mga kababayan sa tinatagong agenda nitong sina Magno? Post the comments below.